Inay, tama ang hinala ko. Mandarangkal nga ang babae. Naglaban kami pero hindi ko siya napatay. Muntik na nilang mabiktima ang lalaking yan. Bakit mo siya dinala rito? Kung nalawayan na siya ng aswang, masusundan nila kayo rito. Nakilala din naman ako ng kalaban ko, Inay. Kahit ako, hindi na nila titigilan. Kung ganon, maghanda ka anak. Kailangan nating patibayin ang ating depensa. Story time. Gusto ko lang ibahagi ang karanasan ko sa aswang na kung tawagin ay mandarangkal. Ang mga mandarangkal daw ay nagpapanggap na magandang babae sa umaga para mang-akit ng mga lalaking balak nilang biktimahin. Mahilig silang makipagtalik bago nila patayin at kainin ang kanilang biktima. Ako nga pala si Carlos. Nangyari ang karanasan kong to noong 20 anyos pa lang ako, taong 1998 sa liblib na bayan ng lalawigan ng Cagayan. Dayo lang ako nito sa lugar na yon, kaya hindi ko nababanggitin ang eksaktong address. Isinama lang ako magbakasyon ng kaibigan kong si Ruben dahil piyesta raw sa kanila. Wala naman akong probinsyang inuuwian, kaya sumama na lang ako sa kanya. Gusto ko rin kasing maranasan ng buhay sa probinsya, pati na ang pinagmamalaki nilang piyesta. Ang hindi ko inaasahan ay sobrang layo pala ng biyahe mula Manila hanggang Cagayan. Napakahirap pa ng biyahe noon dahil hindi pa ganun kaganda ang kalsada sa ilang lugar at hindi pa air condition ng mga bus. Kung meron man, ay bihira lang at baka mahal pa ang pamasahe. Pakiramdam ko nito, lahat ng alikabok sa daan ay dumidikit sa akin dahil nakabukas ang mga bintana ng bus. Mainit kasi kapag sarado. Nalulula pa ako dahil ang gilid ng daang tinatahak ng bus ay matarik na bangin. Kung ako ilang beses nang nasuka, ang kaibigan ko namang si Ruben ay baliwala lang sa kanyang matagdag na biyahe namin. Hapon na nang makarating kami sa bahay nila. Tuwang-tuwa ang pamilya ni Ruben nang makita nila kaming paparating. Agad na nagpakatay ng 2 native na manok ang tatay niya. At dito ko natikman ang pinakamasarap na sinampalukang native na manok. Matapos kumain, ay nagkwentuhan pa ang mag-anak. Sanay na sanay si Ruben sa biyahe dahil masigla pa rin siyang nakikipagkwentuhan. Habang ako naman, ay parang binugbog ng 10 maton. Pakaramdam ko nito ay tinakasan ako ng lakas. Carlos, naantok ka na ba? Ano sa tingin mo? Ganitong mukha gising na gising? Mukhang hindi siya sanay sa malayong biyahe ah. Patulugin mo na muna ang kaibigan mo. Parang may lakas siyang magliwaliw bukas. Dalhin mo siya sa talon. Siguradong mag-e-enjoy siya doon. Nagpasalamat ako sa tatay ni Ruben bago ako hinatid sa kwartong tutulugan namin. Matapos kong makatulog, nagising na lang ako na umaga na. Wala na si Ruben sa tabi ko, kaya nagmadali na akong bumangon. Paglabas ko ay nagagayak na si Ruben at ako na lang ang hinihintay nila. Ipapasyal niya daw ako sa waterfalls. Nang makarating kami, ay maraming tao rito. Ganito raw tuwing piyesta. Isa raw kasi ang waterfalls sa dinadayo ng mga turista. Agad naman na walang pagod ko na makita ko ang talon. Sulit na sulit ang bawat alikabok na nasinghot ko sa biyahe dahil napakaganda ng lugar na to. Nakaka-relax. Idagdag mo pa ang mga nagsisigandahang dalaga na nagsisipagligo sa talon. Kanya-kanya ring pwesto ang mga taong gustong mag-picnic dito. Ang pakiusap lang ng mga residente ay huwag abusuin ng lugar at huwag magkakalat para mapanatili ang kagandahan ng talon. Paring Ruben, hindi mo naman sinabing magaganda pala ang dalaga dito sa baryo nyo. Hoy Carlos, binabalaan kita. Huwag mong dadali ng pagiging chickboy mo rito. Conservative ang mga dalaga namin dito. Baka mapikot ka. Ikaw rin. Oo na. Alam mo namang ayoko sa salitang pikot. Hindi pa ako handang magpatali. Bata pa ako, no? Ulul, bata ka dyan. Ilan na ba ang girlfriend mo sa Manila? For the record, pre. Flings, hindi girlfriend. Magkaiba yun. O siya, fling kong fling. Basta wag mong idadagdag ang mga dalaga dito sa mga naging babae mo. Naiiling na iniwan ako ni Ruben at sumama sa mga pinsan niyang naliligo na sa talon. Ginala ko naman nito ang paningin ko sa paligid. Grupo-grupo ang mga tao at kanya-kanya silang pwesto sa gilid ng talon. May kanya-kanya din naman silang baong pagkain katulad namin. Nasa gubat ang talon pero malapit lang to sa bukana kaya hindi na kami naglakad ng malayo. Napaka-presko ng hangin dito. Nabihira mong malalanghap sa syudad. Kaya naman sobrang nakaka-relax talaga ng paligid. Tamang-tama to para sa mga mahilig mag-soul searching. Hanggang sa natigil ang paningin ko sa mabatong parte kung saan umaagos ang tubig mula sa talon. Nakatayo doon ang isang magandang babae. Pagtingin ko sa kanya, nakatingin din siya sa akin. At nang magtamang paningin namin, ay agad tong umiti. Masasabi kong dayo tong babaeng to dahil kakaiba siya sa mga dalagang nandito sa talon. Revealing masyado ang damit nito. Maiksing bestida na mababa ang neckline. Yumuko pa siya para damhin ng tubig at nakatingin pa rin sa akin na tila nangaakit. Mukhang game ang babaeng to ah. Pag siniswerte ka nga talaga oh. Akmang lalapitan ko na sana ang babae
Nang maramdaman kong may tumapik sa balikat ko, nang lingunin ko to, nakita ko si Ruben na nakangisi sa akin. Hoy, grabe ka makatingin sa babae ah. Titig na titig ah. Tara na, ligo na tayo. Teka pre, sabi mo puro conservative ang dalaga dito. Bakit parang iba ang isang yon? Hindi ko kilala yan. Baka dayo lang yan dito. Mukhang hindi na ako maiinip pre ah. Parang palaban din kasi ang babaeng yan eh. Pansin ko nga, ang lagkit makatingin sa'yo eh. Pero paalala lang pareng Carlos ha. Magbagong buhay ka na huy. Mamaya dito mo pang matikman ang karma mo. Baliw. Teka pare, mukhang aalis na yung babae. Hindi ko pa natatanong ang pangalan niya eh. Bago pa makasagot si Ruben, ay mabilis na akong tumayo para habulin ng babaeng naglalakad na palayo sa talon. Sumuot siya sa mas mapunong bahagi ng gubat. Miss! Sandali lang! Sinundan ko pa rin ng babae hanggang sa hindi ko na alam kung saan siya sumuot. Lumingon-lingon na ako sa paligid pero hindi ko na talaga tumakita. Iwasan mo ang babaeng yun. Halos mapatalon ako sa gulat nang biglang may nagsalita sa likuran ko. Agad akong lumingon sa kanya at nakita ang isang babaeng may salakot sa ulo. Sa hindi nakakaalam, ang salakot ay tradisyonal na sombrerong gamit ng mga magsasaka. Grabe ka naman manggulat, miss. Bigla ka na lang sumusulpot. Delikado ang gubat, lalo na sa katulad mong dayo. Bumalik ka na sa mga kasama mo at iwasan mo babaeng yun. Kung ayaw mo mapahamak, hindi siya basta-bastang babae lang. Teka, sino ka ba? Kung makasabi kang iwasan kong babaeng yun, ikaw tong mukhang hindi gagawa ng mabuti. Maganda naman ang babaeng to, pero manang na kumanamit. Mukha pang weirdo sa kilos at pananalita niya. Napaka-misteryosa. Carlos! Nasaan ka na? Bago pa man makasagot ang babae sa akin, ay narinig na namin ang malakas na pagtawag ni Ruben. Ilang saglit lang, ay nakita niya na ako at naglakad na siya ng mabilis palapit sa akin. Carlos, nandito ka lang pala. Huwag kang pag-alagala na mag-isa dahil hindi mo kabisado ang gubat. Malawak to at baka mawala ka. Nang makalapit si Ruben sa akin, ay agad niya akong hinatak palayo. Habang naglalakad kami, ay pabulong siyang nagtanong sa akin. Pre, bakit mo kasama si Ella? Sinong Ella? Yung babaeng kasama mo kanina. Pati ba naman si Ella ay papatulan mo? Ah, yun ba? Hindi ah. Alam mo namang umiiwas na ako sa mga ganong tipo ng babae. Sila yun ang mimikot eh. Huwag ka nang lalapit dun. Weirdo ang Ella na yun. Mukha nga. Biruin mong hindi raw normal na tao yung nakita kong babae kanina. Ano yun, aswang? Wala namang aswang dito sa bayan namin. Ang Ella na yun ang hindi mo dapat pagkatiwalaan. Mangkukulam ang nanay nun. Talaga ba? Naniniwala ka sa kulam? Oo naman. Bata pa lang si Ella nang sumulpot silang mag-ina dito sa lugar namin. Ang sabi ay albularyo daw ang nanay niya. Pero hindi kami naniniwala. Sa kilos pa lang kasi nila ay parang ang dami nilang tinatago. Pero may mga nagpapagamot naman sa kanila. Mga taga-ibang bayan nga lang. Sila lang naman yung kaya nilang utuin eh. Parang ang dami mong alam sa kanila. Type mo yata eh. Kupal ka ba? Malit lang tong bayan namin no. At mabilis kumalat ang chismis. Kaya kung ako sa'yo, iwasan mo si Ella. Baka gayumahin ka nun. Sige ka, tapos siyang maliligayang araw mo. Yan ang hindi mangyayari pre. Kaya nga mga babaeng liberated mag-isip ang type ko no. Walang drama-drama at walang arte-arte. Kapag ikaw na in love, tatawanan talaga kita pre. Malabong mangyari yan pre. Wala sa bokabularyo kung ma-in love. Natatawang niyaya na lang ako ni Ruben para maligo. Pilit ko pa rin namang hinahanap ang nakita ko magandang babae. Pero hindi ko na siya makita. Nakakapanghinayang lang kasi na hindi ko man lang nalaman ang pangalan niya at kung saan siya nakatira. Matapos namin mag-picnic sa talon, ay umuwi na rin kami para makapagpahinga. Pagsapit kasi ng gabi, ay may program daw sa plaza. May mga sayawan din bilang bispira sa araw ng pista. Ang sabi sa akin ni Ruben ay masaya raw ang sayawan na yon. Marami daw mga binata at dalagang nagkakatuluyan dahil sa taunang pasayaw. Pero hindi ito ang dahilan kung bakit excited ako. Excited ako kasi baka makita ako doon ng magandang babaeng nakita ko sa talon. Hanggang pumatak na ang alas 8 ng gabi at nagkayayaan na kaming magtungo sa plaza. Kasama namin ni Ruben ang mga binata at dalaga niyang pinsan. Hindi rin naman ako makaporma sa mga pinsan niya dahil off-limit daw sabi ni Ruben. Sayang nga dahil may type pa naman ako sa pinsan niya. Pagdating namin sa plaza, may mga munting programa muna bago sinimulan ng sayawan. Pero wala rito ang buong atensyon ko dahil hinahanap ko pa rin yung babaeng nakita ko dun sa talon. Sobrang nabighani ako sa ganda niya at hindi ako papayag na hindi kami ulit magkita. Nang magsimula na ang sayawan, ay nawalan na ako ng pag-asang makikita ko pa siya. Hinayaan ko na lang ang mga kasama ko na mag-enjoy sa pagsasayaw dahil dismayado akong hindi makita ang gusto kong makapareha ng gabing to. Ang mga upuan nito ay nakaayos sa dalawang hilera. Sa kanan ay ang mga dalaga habang sa kaliwa naman ay ang mga binata. Mag-isa lang ako naiwan sa pwesto namin dahil wala ako sa mood makipagsayaw. Nanunood lang ako nito sa mga nagsasayawan. Nang may maramdaman akong kumalabit sa likuran ko, nilingon ko to at agad nagliwanag ang mundo ko.
nang makita ko ang maliwalas na mukha ng babaeng kanina ko pa hinahanap. Bakit hindi ka makipagsayaw? Kanina ko pa hinahanap ang kapareha ko eh. Kung ako ba mag-aaya sa'yo, papayag ka ba? Sa totoo lang, ikaw talaga yung hinihintay ko makapareha eh. Napangiti ng malawak ang babae na siyang lalong nagpatingkad sa ganda niya. Siya ang bukod tangi sa lahat ng mga dalagang nandito ng gabing to. Alam mo, mas maigi siguro kung sa iba tayo sumayaw. May alam akong mas magandang lugar na pwede tayo mag-solo. Shit, ito na yun. Mukhang mapapalaban ako ngayong gabi ah. Ano yun? Kako, magpapaalam lang ako sa mga kaibigan ko. Huwag ka na magpaalam. Saglit lang naman tayo eh. Tutal, nag-e-enjoy naman sila, di mag-enjoy na rin tayo. Nang magkagatlabi ang babaeng to, ay tuluyan na akong nawala sa wisyo. Nang hilain niya ako ay nagpatangay na lang ako. Habang nasa daan kami, ay nalingunan ko pa si Ella na nakatingin sa akin. Matalim ang bawat pagtitig niya, hindi ko maiwasang kilabutan. Pero ipinagsawalang bahala ko na lang to, dahil natuon ang buong pansin ko sa babaeng humahatak sa akin papunta sa kakahuyan. Papalayo na kami sa plaza nito, kaya madilim na sa dinadaanan namin. Tanging liwanag na bilog na buwan na lang ang tumatanglaw sa amin. Kaya kitang-kita ko pa rin ang magandang hubog ng katawan niya. Teka, miss, ako nga pala si Carlos. Ikaw, anong pangalan mo? Tawagin mo na lang akong Rufa. Saan ka nga pala nakatira, Rufa? Baka naman pwede kitang puntahan minsan. Importante pa ba yun? Hindi ba gusto mo lang ng pampalipas oras? Ganon din naman ako eh. Gusto ko ng papawi sa uhaw ko ngayong gabi. Patas lang, hindi ba? Wow, magkakasundo tayo, Rufa. Pero masyado na yata tayong malayo sa plaza. Gubat na to, baka maligaw na tayo ah. Sinabi ni Rufa na sanay siya rito dahil madalas daw siyang magbakasyon sa lugar na to. May alam daw siyang kubo na malapit lang na pwede naming silungan. Dahil sa sinabi niyang to, ay mas lalo akong nasabik sa pwedeng mangyari. Sa wakas ay nakatagpo na rin ako ng babaeng katulad ko ang mindset. Isang babaeng uhaw sa isang gabing kaligayahan. Sa isang sirang kubo ko dinala ni Rufa. Sira-sira na ang haligi nito. Pero ang sahig na kawayan ay matibay pa naman. Parang tambayan lang to ng mga taong nangangaso sa gubat. Kaya walang kahit anong gamit dito. Pagpasok pa lang namin ng kubo, ay agad na yumakap sa akin si Rufa. Halata sa kilos niyang pananabik. Kaya hindi ko mapigilang mapangisi sa swerteng dumating sa akin. Hindi ako nagpatalo. Sinalubong ko kagad ang bawat niyang paghaplos. Pati na ang mga mapupusok niyang halik. Gusto kong maging espesyal sa kanya ang gabing to para hindi niya ako makalimutan. Pero iba ang nangyari. Nakakabaliw ang bawat haplos niya na nagpapawala sa katinuan ko. Pero sa huli ay hinayaan ko na lang siya sa nais niyang gawin. Ipinikit ko na lang ang mga mata ko para damhin ng sensasyong dulot na nag-aapoy naming katawan. Ilang saglit lang ay ramdam ko na ang sahig na kawayan sa aking likuran. Mas lalong nadarang ang aking katawan sa tindi ng pananabik. Kakaiba ang bawat galaw ni Rufa. Bukod tangi siya sa mga babaeng dumaan sa buhay ko. Nakakabaliw, nakakahibang at nakakawala sa sarili. Grabe tong gabing to. Nang maging isang aming katawan, ay dito ako tuluyang nawala sa sarili. Nagpatangay na lang ako sa nakakabaliw na sensasyon na to. Hanggang sa makaramdam ako ng sakit at hapdi sa balat ko. Mas nagiging madiin ang mga haplos niya. Dahilan para bumao ng mga kuko niya sa balat ko. Teka Rufa, nanggigigil ka na ata eh. Dahan-dahan lang. Masakit eh. Hindi kumibo si Rufa, pero mas lalo niyang binabaon ang kuko niya. Ramdam ko na rin ang mainit na bagay na gumagapang sa katawan ko. At kakaibang ungol din ang naririnig ko. Ungol na tila nanggagaling sa isang halimaw. Binuksan ko yung mga mata ko nang hindi ko na matiis ang ginagawa ni Rufa. Nang ilabot ako sa nakita ko, bumungad sa akin ang nakakatakot na mukha ng isang halimaw. Wala na ang magandang babaeng katalikon ng sandaling to. Dahil ang nakaibabaw sa akin ay isang kahindik-hindik na halimaw. Napakahaba ng katawan at mga braso nito. Payat na payat at tuyot na tuyot ang balat. Ang mga matatalas ng ngipin ay nakausli sa maitim nitong labi. Tumutulo ang malapot na laway nito. Habang ang manipis at napakahabang dila niya ay nakalaylay na gumagapang sa katawan ko. Kahit nakaupo to sa ibabaw ko, ay naggagawa pa rin niyang padaanin ng kanyang mahabang dila sa dibdib ko. Sobrang init ng dila nito. Nakakapaso. Kaya pala hindi ko mapigilang mapadaing sa sakit. Gusto kong sumigaw pero tila naninigas sa takot ang dila ko. Gusto kong kumawala sa halimaw na to pero mahigpit ang pagkakakapit niya sa akin. Hindi ba ito ang gusto mo? Pinagbigyan na kita. Ngayon, pagbigyan mo naman ako. Gusto kong mapawi ang aking uhaw at gutom. Hanggang ibinuka ng halimaw na to ang bibig nito. Kitang-kita kong bumuka ang labi niya at nabana to ng napakalaki.
Kasyang-kasya ang ulo ko rito. Nang akmang sasakmalin niya na ako, ay may malakas na tinig kaming narinig. Natigilan ng halimaw bago pa niya masakmal ang ulo ko. Hoy! Mandarangkal! Ako ang harapin mo! Anong ginagawa mo rito? Pakialamera! Nagawa kong lingunin ng may-ari ng tinig na tumawag pansin sa halimaw. Nakita ko si Ella na nanlilisik ang mga matang nakatingin sa aswang. May hawak siyang isang garapon, habang nakasukbit naman sa bewang niya ang isang itak. Pinahaba ng halimaw ang dila nito, pero bago pa ito pumulupot kay Ella, ay nagawa na nitong hugutin ang itak niya at tagpasin ang dila ng aswang. Umatungal sa sakit ang aswang, bago galit na sumugod kay Ella. Nang wala na sa ibabaw ko ang halimaw, ay mabilis akong umupo at sumiksik sa gilid dahil sa labis na takot ko. Sa buong buhay ko ay ngayon lang ako nakakita ng isang mabangis na halimaw, kaya naman halos matulala na lang ako sa takot. Nakatitig lang ako sa kanilang dalawa habang naglalaban, hanggang sa buksan ni Ella ang garapon at isinaboy sa aswang ang laman nito. Umusok ang katawan ng aswang, dahilan para tumakas to palayo. Binangga ng halimaw ang nasisirang haligi ng kubo at agad namang nasira to, at pagkatapos ay tumakbo siya para makatakas. Hinabol naman to ni Ella, habang ako yakap-yakap pa rin ng sarili ko at hindi ako makapaniwala sa nangyari sa akin. Nang bumalik si Ella ay nanginginig pa rin ako sa takot. Nagulat na lang ako nang bulyawan niya ako. Hoy! Lalaki! Magbihis ka nga! Bilisan mo! Natakasan ako ng halimaw kaya kailangan natin makalayo bago pa tayo balikan ng mga kasama niya! Dahil dito ay mabilis ako nagbihis at pagkatapos ay sumama na ako kay Ella. Nang hilain niya ako palayo sa lugar na to, hindi pa rin maproseso ng utak ko ang mga nangyayari, kaya naman nagpatangay na lang ako kay Ella palayo. Hanggang dinala ako ni Ella sa isang kubo at tingin ko ay bahay nila to. Bago pa kami makalapit ay pinigilan ko na siya. Teka, sandali, uuwi na lang ako. Sa tingin mo ba ligtas ka sa bahay ng kaibigan mo? Nalawayan ka na ng aswang. Maaamoy ka nila kahit saan ka magpunta. Pero baka nag-aalala na sila sa akin eh. Thank you sa pagligtas mo sa buhay ko. Pero kaya ko na to. Uuwi na lang ako. Huwag ka mag-alala. Hindi kita pipikutin at lalong hindi kita gagayumahin. Narinig ko ang usapan niyo ng kaibigan mo. Lumalapit lang ako sa'yo dahil alam kong ikaw ang target nila. Sila? Sinong sila? Ang mga mandarangkal na muntik na mambiktima sa'yo. Aakitin ka nila para makipagtalik at gagawing pagkain. Halos maduwal ako nang maalala kong sandaling pinagsaluhan namin ni Rufa. Kung kanina ay halos mag-init ang katawan ko sa tindi ng pananabik. Ngayon ay sukang-suka ako. Saka alamang nakipagtalik ako sa isang halimaw. Nakangisi naman si Ella nito habang napapailing sa akin. Ang mga katulad mong mahilig sa mga babae ang gustong-gusto ng mga mandarangkal. Kailangan mo ba bang sabihin yan? Uuwi na lang ako. Nasa paligid lang sila. Mas ligtas ka sa kubo namin. Paano naman ako magiging ligtas dyan? Halos magigiba na yung bahay nyo. Pinakita sa akin ni Ella ang garapon na asin pala ang laman nito. Pati na ang itak na nakasukbit sa bewang niya. May ganyan din naman sa bahay ng kaibigan ko eh. Wala ka pa rin bang tiwala sa akin? Kahit na masama ang tingin ninyo ng mga kaibigan mo sa akin ay pinili ko pa rin na tulungan ka. Sinundan ko kayo kanina. Hindi ako nakialam agad dahil alam kong hindi mo ako paniniwalaan. Hinintay kong ikaw mismo ang makakita bago ako makialam. Grabe ka. Alam mo na pala eh. Bakit mo pa ako hinayaan makipagtalik sa halimaw na yon? Ayaw mo akong paniwalaan, hindi ba? Pinag-isipan ninyo pa ako na mangkukulam kami ng nanay ko. Totoong albularyo ang inay at hindi kami mangkukulam. Ang mga mandarangkal ay kalaban ng aming pamilya. Ngayon na napadpad na sila sa bayang to, magsisimula ulit ang digmaan sa pagitan namin. At ang asin at itak na ito ay hindi pangkaraniwan. Inorasyonan to ng nanay ko. Matapos to ay sandali akong iniwan ni Ella hanggang bumukas ang pinto ng kubo at bumungad sa akin ang isang matandang babae na purong puti na ang mahabang buhok niya. Kaya halos mapasigaw ako sa takot na hindi ko na lang pinakita. Siya ang nanay ko. Uulitin ko, albularya siya at hindi siya mangkukulam. Pumasok ka muna. Magandang gabi po. Tumuloy ka, iho. Uminom ka muna ng tubig. Namumutla ka ata. Inay, tama ang hinala ko. Mandarangkal nga ang babae. Naglaban kami pero hindi ko siya napatay. Muntik na nilang mabiktima ang lalaking yan. Bakit mo siya dinala rito? Kung nalawayan na siya ng aswang, masusundan nila kayo rito. Nakilala din naman ako ng kalaban ko, inay. Kahit ako, hindi na nila titigilan. Kung ganon, maghanda ka anak. Kailangan nating patibayin ang ating depensa. Nagsimulang magsabit ng mga bawang ang mag-ina sa paligid ng kubo nila. Habang sinasabit nila to, sinasabayan nila ng pagsambit ng orasyon. Nawiwirduhan ako pero wala naman ako mapupuntahan kung aalis ako sa kubo nila. Baka bago pa ako makauwi sa bahay nila Ruben, ay siguradong makakasalubong ko na ang mandarangkal. Nanahimik na lang ako sa sulok habang nagdarasal ang mag-ina. Nagpaningas pa ng kahoy si Ella sa lutuan nila
para magpakulo ng mga dahon na hindi ko matukoy na halaman. Matapos pakuluin ay hinalo ang tubig nito sa isang timbang tubig at pagkatapos ay sinabing ipandigo ko raw to. Ayon kay Eli para mawala ang laway ng aswang. Pansamantala lang yan, iho. Kapag nawala ang bisa ng halamang gamot ay muli kang maaamoy ng mga mandarangkal. Hayaan mo at bukas ay gagawa ko ng anting-anting na orasyon para maging proteksyon mo. Anting-anting? Oo, kung tawagin sa English ay amulet, pantaboy ng mga masasamang elemento. Inay, mukhang nariyan na sila. Natahimik ang nanay ni Ella at mukhang pinakikiramdaman ng paligid. Hindi ko rin mapigilang makiramdam dahil kinakabahan ako sa pwedeng mangyari. Hindi nila tayo mapapasok dito ng basta-basta. Ang mga bawang na yan ay may orasyon. Nagsaboy din ako ng asin na may orasyon sa paligid ng kubo, kaya hindi sila makakalapit dito. Pero huwag tayo magpakasigurado. Talasan nyo ang mga pakaramdam nyo dahil baka masalisihan nila tayo. Rinig ko na ang mga kaluskos at yabag sa paligid. Dumadami sila at pakaramdam ko ay napapaligiran na nila ang buong kubo. Sigurado ba talaga kayong safe tayo rito? Kung malakas ang mandarangkal at may alam kung paano kontrahin ng mga poder na iniharang ko sa paligid, ay tiyak na mapapasok nila tayo rito. Ella, maghanda ka na. Anong gagawin natin? Maghintay tayo sa pag-atake nila. Ano? Hahayaan na lang natin silang umatake? Oo, pero lalaban tayo kapag umatake sila. Heto, gamitin mo. Binigyan ako ni Ella ng itak nito. Inorasyonan din daw to ng nanay niya. Kaya tatalab din daw to sa mga aswang kapag tinaga ako na sa kanila to. Ilabas niyo ang babaeng nanakit sa aking anak pati na ang lalaki! Hindi ko ilalabas ang anak ko! Pati na ang lalaking gusto niyong biktimahin! Umalis na kayo bago dumanak ang dugo rito! Kung ganon, humanda kayo! Pumikit ang nanay ni Ella nito. Nakaupo lang siya sa isang bangko habang mariing nakapikit dahil sa nangyayari. Hindi ko mapigilang mataranta. Wala ba tayong gagawin? Baka pasukin nila tayo rito! Huwag mong istorbohin si inay. Nagpapalakas siya ng depensa. Pumwesto ka sa kusina. Kapag may pumasok, tagain mo. Ha? Bakit ako? Dali na! Gulong-gulo ako sa nangyari nito. Pero pakiramdam ko parang pinagtitripan lang ako ng mag-inang to. Wala akong alam sa depensa sa ganitong bagay. At sa mga kung ano nung sinasabi nila. Pati na rin sa mga orasyon na yan. Ang alam kong depensa ay ang lumaban ng harapan para makatakas. Kaya pumunta ako sa likurang bahagi ng kubo. At nang akmang bubuksan ko na sana ang pinto, ay biglang hinila ako ni Ella. Huwag mong hintayin na pagsisihan kung iniligtas kita. Dapat tumakas na tayo! Ang dami na nila! Magtiwala ka kay inay! Isang maling kilos mo lang, mamamatay tayo! Natahimik ako sa sinabi ni Ella. Hinatak niya ako at pinaupo sa gitnang bahagi ng kubo at binili na huwag didikit sa haligi. Baka raw maabot ako ng mga aswang. Nakinig na lang ako sa kanya. Hindi ko alam kung anong meron sa babaeng to at napapasunod niya na lang ako sa bawat salita niya. Malakas sila, anak! Nagagawa nilang buwagin ang proteksyon na iniharang ko sa paligid ng kubo. Kung ganun, lalaban tayo, inay. Wala nang oras para tumakas. Ikaw nang bahala sa lalaking yan. Proteksyonan mo siya. Hindi siya pwedeng mapahamak dito sa poder natin. Mas lalong magdududa ang mga tao sa atin. Opo, inay. Akong bahala. Nang mawasak ang pintuan sa harap ng kubo, ay mabilis na hinarap ng nanay ni Ella ang nagtatangkang pumasok na mandarangkal. Hinawakan naman ako ni Ella at marahang niyugyog. Ngayon mo patunayan na lalaki ka. Hindi babae ang magpapalakas ng pagkalalaki mo kundi ito. Lumaban ka! Nagising ni Ella ang pagkalalaki ko. Tama siya. Hindi sukatan ng pagiging isang lalaki ang dami ng babaeng nakatalik mo. Kailangan kong maging malakas dahil ako lang ang lalaki sa amin ng gabing to. Nang makita kong tinulungan ni Ella ang nanay niya sa pakikipaglaban, ay lumaban na rin ako. Hindi ako sanay sa pakikipaglaban, lalo na sa mga halimaw na ganito. Kaya ilang beses akong tinulungan ni Ella kapag dehado na ako sa laban. Hindi kami tumigil. Nakipagpalitan kami ng lakas sa bawat halimaw. Hanga ako sa paggalaw ni Ella. Napakaliksi ng kilos niya. Nagagawa niyang mahipagsabayan sa mga kalaban niyang halimaw. Bawat kumpas niya ng itak niya ay mistulan tong apoy na gumuguhit sa hangin. Napakalakas ng pwersang nagmumula sa bawat kumpas ng itak niya. Bawat matamaan nito ay nagiiwan ng malalim na sugat hanggang sa ang tamaan nito ay nagliliyab at nagiging abo. Ang ina naman ni Ella ay maliksi din, pero dahil matanda na at madali itong mapagod, dalawa kaming binabantayan ni Ella, kaya hindi ko maiwasang humanga sa kanya. Dahil sa nakikita kong katapangan niya, ay mas lalo kong ginaganahang lumaban. Hindi man kasing bagsik ng itak niya ang gamit kong sandata, ay naggagawa ko namang makapinsala ng mga mandarangkal. Ang mga sugat mula sa itak ko nagpapahina sa kanila, kaya mas madali silang napapatay ni Ella. Hanggang sa kaunti na lang ang bilang ng mga mandarangkal na umaatake sa amin, dahil nagsiatrasa na ang iba at bumalik na sa pwesto ng pinuno nila. Rinig namin ng isang mandarangkal na nagsasabing hindi nila kami kaya. Dahil dito,
ay balak ng pinuno na harapin kami. Ang sabi ng inay ni Ella ay maghanda na kami dahil ibang laban ang haharapin namin. Mas matindi at mas mabigat dahil marunong to sa mga palipad hangin at pamarusang pwede naming ikapahamak. Naglakad pa harap ang ina ni Ella at sinabing siya na ang haharap para sa isang kumbante spiritual. Hindi ko naman alam kung ano at para saan ang kumbante spiritual. Pero natuto na lang ako magtiwala sa kanilang mag-ina. Kinakabahan ako sa pwede naming kahinatnan. Pero ang mag-inang kasama ko ay hindi ko man lang nakikitaan ng takot. Parang sanay na sila sa ganito. Nang mga oras na to, handa na kaming lumaban at naghihintay na lang ng pag-atake nila ulit. Subalit ang isang mandarangkal ay muling nagsalita. Malapit na magbukal ni Wayway. Hindi ito ang tamang panahon para lumaban. Dahil dito ay natigilan ng pinuno ng mga to. Saglit itong nag-isip bago muling bumaling sa amin at nag-iwan ng isang babala. Babalikan ko kayo! Hindi dito natatapos ang laban natin! Nang makaalis ang mga mandarangkal ay dito na paupo si Ella. Baka sa mukha niya ang labis na pagod. Ganon din ang kanyang ina. Nang wala na ang mga halimaw ay dito ko lang nakita ang takot sa kanila na pilit nilang itinatago kanina. Kahit pagod ay may inilabas na maliit na baul ang ina ni Ella. Isa itong medalyon. Sinabi niyang suotin ko to bilang proteksyon para hindi ako mahanap ng mga mandarangkal. Kapag wala na kasi ang bisa ng pinaligo kong halamang gamot ay muli raw nilang maaamoy ang dugo ko dahil nalawayan na ako ng aswang. Bago ko umalis ay binigyan din ako ni Ella ng isang pirasong papel. Nakasulat dito ang isang orasyon na kung tawagin niya ay 5 vokales. Hindi ko alam kung ano to. Basta ang sabi niya ay sambitin ko to kapag nasa panganib ako. Isang malakas na proteksyon daw to para hindi ako magawang saktan ng mga halimaw na gustong pumatay sa akin. Hindi ko pwedeng sabihin ang orasyon dito dahil maigpit ang bili ni Ella na banal ang orasyon na to at hindi pwedeng sambitin ng basta-basta lang. Sinasambit lang to kung kinakailangan. Inihatid ako ni Ella hanggang sa bukanan ng gubat. Maliwanag na makarating kami rito. Tinanong ko siya kung paano sila kapag bumalik na ang mga halimaw. Kaya namin silang labanan. Ikaw ang mag-ingat. Lahat ng bilin ko ay sundin mo. Huwag mong alisin ang medalyon sa katawan mo. Huwag mo na ring tapusin ang pista. Umuwi ka na sa inyo. Mas magandang lumayo ka na rito para hindi ka na rin nila masundan pa. Salamat sa tulong nyo. Kung wala ka baka patay na ako. Hindi ko alam kung paano ako makakabayad ng utang na loob. At kung magkikita pa ba tayo para makabawi ako. Aalis na kami ni inay sa bayang to kaya malabo na makita pa tayo. Ang tanging magagawa mo para makabayad ng utang na loob ay magbagong buhay ka. Magseryoso ka sa mga babae. Pagkatapos na nangyari kagabi, kahit hindi mo sabihin ay talaga magbabago na ako, no? Nang maghiwalay kami ng landas ni Ella, ay nakaramdam ako ng lungkot. Naalala ko ng mga panahon na nahusgahan ko siya. Yun pala, siya pa ang magliligtas sa akin. Sayang dahil huli na makilala ko siya dahil pauwi na rin ako ng Maynila. Nang makarating ako sa bahay nila Ruben, ay nagkakagulo ang mga tao. May mga tanod na palang naghahanap sa akin. Pati ang mga tiyuhin at pinsan ni Ruben ay hinahanap na rin ako. Dahil nag-aalala na ang buong kamag-anak niya dahil buong gabi daw ako nawawala. Kaya ikinuwento ko sa kanila ang karanasan ko sa mandarangkal at ang muntik nitong pagpatay sa akin. Nagkatinginan naman silang lahat na halatang hindi naniniwala sa akin. Pare, walang aswang dito sa lugar namin. At anong mandarangkal ang sinasabi mo? Na maligno ka ba? Sa aswang ayaw mong maniwala tapos tatanungin mo ko kung na maligno ko? Pare, sa tagal kong nakatira sa bayang to, wala pa akong nakikita o nababalitaan man lang na may aswang dito. Kahit nga yung Ella at nanay niyang si Aling Nadia, hindi namin napag-isipang aswang, kundi mangkukulam lang. Hindi kaya nakulam ka? Kaya kung ano-ano na nakikita mo? Pre, ako'y nakaranas. Kaya huwag mong sabihin na nag-iimbento ko. Kung ayaw niyong maniwala, ay hindi ko kayo pipilitin. Pero uuwi na ako ngayon. Ano? Hindi pa tapos ang pista. Hindi naman kita pipiliting umuwi pare. Maiwan ka rito. Pero ako, uuwi na ako. Hindi nila ako napigilang umuwi. Ayon kay Ella at sa nanay niya, dapat makalayo na ako bago mawala ang bisa ng halamang gamot na pinaligo ko. Sa ganitong paraan daw, ay mahihirapan silang sundan ako. Isama pa ang proteksyon ng medalyong ipinasuot nila sa akin. Pagka-uwi ko sa Manila, ay palagi akong dinadalaw ng bangungot. Ilang gabi akong nabubuhay sa takot na baka bigla na lang silang sumulpot at patayin ako. Nang muli kami magkita ni Ruben sa Maynila, ay dito ko sinabi na si Ella ang tumulong sa akin ng gabing muntik na ako mabiktima ng mandarangkal. Si Ella? Yung weirdo na babaeng mangkukulam? Hindi sila mangkukulam pare. Ang weirdong babae na sinasabi mo nagligtas sa buhay ko. Bakit high blood ka kaagad? Nagtatanong lang ako. O nga pala, si Ella at Aling Nadia ay umalis na sa bayan namin. Hindi namin alam kung saan sila pupunta. Basta nakita na lang namin na nagkasabalutan na sila nung araw na umalis ka rin sa amin.
Iniisip nga namin na sila ang dahilan ng pagkawala mo eh. Wala silang kinalaman sa pagkawala ko. Saka pare, nagbagong buhay na ako. Hindi na ako babaero ngayon. Kaya ikaw magbago ka na rin. Huwag ka na nang huhusga sa kapwa mo. Laking pasasalamat ko sa ibinalita ni Ruben sa akin. Kung nakaalis na ang mag-ina, sana iligtas sila kung saan man sila napadpad ngayon. Paglipas ng ilang taon, ay magkaibigan pa rin kami ni Ruben at magkasama sa trabaho. Paminsan-minsan na lang ako dalawin ng mga bangungot ko dahil sa nangyari sa akin. Unti-unti ko nang kinakalimutan ang naging karanasan ko sa Mandarangkal. Nasa akin pa rin ang medalyon na binigay nila. Nakabisado ko na rin ang orasyong ibinigay sa akin ni Ella. Ang hindi lang mawala-wala sa isip ko ay ang babaeng naging tagapagligtas ko. Hindi ko alam kung bakit naaalala ko pa rin siya. At umaasang balang araw ay magkikita kami. Palagi kong hinihiling ng mga panahon na to na sana ipagtagpuin kami muli ng panahon. Pero sana kapag pinagtagpo kami ay wala nang Mandarangkal na gagambala sa amin. Dahil ayoko nang makatagpo pa ulit ng ganong klaseng halimaw. Ayoko nang mabiktima ulit ng Mandarangkal dahil lang sa init ng katawan ko. Sana magbigay ng aral ang karanasan kong to, lalo na sa mga katulad kong playboy. At katulad ni Ruben na mapanghusga base sa pisikal na anyo. Dahil hindi lahat ng maganda sa mata natin ay mabuti para sa atin. At hindi lahat ng pangit sa mata natin ay masama para sa atin.